Sir, unang-una, maraming salamat po sa PCSO sa pakikipag-partner niyo po sa amin dito po sa aming second anniversary ng aming programa. Ano po ba itong ating ipamimigay sa kanila, GM Mel? Magandang araw sa ating mga tagapakinig at maraming salamat sa DZMM nagseserbisyo, lalo na sa inyo, Ninya and kay Migs, sa pagkakataong maibahagi ang isang programang tunay na makakatulong sa ating mga kababayan. At lalo na siyempre, congratulations sa inyong ikalawang taong anibersaryo. Sa ngalan ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO, ikinalulugod naming ipahayag ang pagsisimula ng ating pamamahagi ng mga wheelchair at charity timba para sa mga mapipiling benepisyaryo, katuwang ang DCMM Nagsiservisyo Team. Layunin ng programang ito na makapaghatid ng agarang tulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga may limitadong kakayahan sa pagkilos. Naniniwala kami na ang isang wheelchair ay hindi lamang kagamitan, kundi isang daan upang magkaroon ng higit na kalayaan, dignidad at mas magandang kalidad ng pamumuhay. Magsisimula ang pamamahagi ngayong Biyernes, Hulyo 17, 2026 at magpapatuloy tuwing Biyernes hanggang makumpleto ang 20 benepisyaryo. Personal na pupuntahan ng DZMM Nagseservisyo Team ang tahanan ng bawat mapipili upang maihatid ang kanilang matatanggap na tulong. Kung nais niyo makasali, magpapadala lamang ng email sa nagseservisyo.dcmm@gmail.com. Ilagay ang inyong buong pangalan, edad, kompletong address at contact number. Ilakip din ang mga kinakailangang larawan o iba pang patunay at sagutin ang tanong, sa anong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair? Sa bawat linggo ay pipili naman ng isang mapalad na benepisyaryo at ang mga mapipili ay makakatanggap ng mensahe mula sa ating team. Muling maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala sa PCSO at patuloy kaming magsiservisyo ng may malasakit at hangaring makapagbigay ng pag-asa at tulong sa mas marami pa nating mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat. Yan po si GM Mel Robles ng PCSO, live na live dito po sa ating studio dahil makakasama po natin siya sa unang araw ng pamimigay po namin ng wheelchair at charity timba sa maswerte pong napili ng aming programa. So ayan live rin via Zoom, ready na ang aking co-host. Walang iba kundi si Migs Bustos, kasama po yung unang beneficiary ng ating wheelchair at charity timba. Siya po si Nanay Jack Espinar Francisco, isang single parent. Solo parent po siya, may 5 anak, 57 years old from Caloocan. Good morning, Migs. Naimbag abigat, ading. Naimbag abigat. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po. At dito po sa DZMM, unang araw po ng pamimigay po namin ng wheelchair at charity timba. GML Robles, magandang umaga din po sa inyo. Actually, Ate Nins, okay naman ang audio ko, Ate Nins? All good? Very good, and I can see very clearly okay, kung sige. Nasan ka. Establishing lang muna tayo, Ate Nins. Kasi nandito po tayo ngayon sa Barangay 176D sa Bagong Silang sa Caloocan. Bakit ba ako nandito? Nandito po ako sa isang eskinita dahil, lapit po muna tayo, ito po kasi ang tirahan ni Nanay. Isa lang po siyang maliit na kwarto, up and down po siya. Dito po nakatira yung kanyang apo. Dito po sa taas si Nanay. Imagine, akit po siya ng hagdanan. At ang ating po unang beneficiary today, Ate Nina and GML, actually double amputee na po siya, naputulan na po siya ng 2 paa. So just imagine yung kanyang quality of living, talagang nakompromiso na po dahil sa kondisyong diabetes. So dito po kami ngayon, literal, naglalakad po muna kami palabas
dahil mamimit po natin si Nanay Jack. Nakausap nga po natin siya kanina, nakakaantig po ang kanyang kwento. Dahil taong 2015 po, nang una po siyang ma-diagnose ng diabetes. 2022, nang una po siyang maputulan ng kanang binti. And at the same time, yung left naman po is 2025. At makikilala na po natin ngayon si Nanay Jack. Nanay Jack, mag-hello po kayo sa Hello aming po. programa, si Miss Nina at si GML Robles po ng PCSO. Hello po. Gandang araw po. Hello po, good morning. Ate Nins, okay naman ang Yes, aming good audio? morning, Nanay Jack. Nako, masaya po kami na kasama namin kayo ngayong umaga. Ako din po. Nanay, umaga baka po po. maikwento niyo po sa amin yung inyo pong kondisyon na diabetes po. Ano? Bali, 2015, ako nagkaroon ng diabetes. Hindi ako nag-inom ng gamot eh. Hindi rin kasi ako nakapagpapacheck up. Kasi yung mga anak ko kasi nasa akin, yung 5 anak, nagtatrabaho po ako, wala po akong time sa health ko. Tapos po, nung 2022, nagkaroon po ako ng sugat sa kalyo sa talampakan. Kahit po iniinuman ko siya ng gamot, di po siya umano. Kasi dahil po mataas po pala yung sugar ko na umaabot po ng 300, 400, gano'n po. Kaya hanggang sa lumala po siya, nung dinala po ako sa ospital, doon po na inano ng doktor na kailangan na po siyang putulin. Kung pumapayag daw po ako. Sabi ko, opo. Kasi daw po, ang inaano nila, yung infection. Eto namang, naging 1 month ako sa ospital. Nung hindi na ako nakakapagtrabaho kasi isa na lang yung pa ako noon. Bali, nasa bahay na lang ako, naghuhugas, naglalaba, ganon. Pero kaso noong 2025, nagkaroon ulit ako ng sugat, pero di ko naramdaman na may maliit akong sugat. Tapos ginamot ko ulit siya. Dahil mataas yung sugar. Kasi hindi maayos yung pag-inom ko ng gamot kahit nakakakuha ko ng gamot sa center dati. Tapos po, nagpa-check up ulit ako. Yun nga po, sinabi ng doktor na kailangan po na ulit putulin yung isang pako. Kaya po noong 2025, 1 month libo ako sa ospital, naoperahan po ako. At ito na po, no, Ate Nina, GML, natuto na po si Nanay na maglakad po ng nakaluhod. Kadalasan po, kapag kailangan po niyang maglakad, maging mobile, is gumagamit po siya ng knee pads. At ito po ang gamit ng tsinelas na sa kalaunan, kapag naglalakad ka nakaluhod, hindi po natin yan ma-imagine. Talagang masakit po yan. Kaya nga din minsan nga po, nakikisuyo po siya sa kanyang mga kaibigan. Kung maaari din po siyang mapagbilhan lang ng simpleng knee pads para po maibsan lang po yung sakit po ng kanyang tuhod. So Nanay, ngayon po, tatanungin ko rin po, no, paano niyo po nalaman itong ipapamahagi po natin na wheelchair at charity bag? Hindi po, ang ano po talaga, hindi po talaga ako nanonood ng TV. May nag-chat po sa akin, kakilala ko po. Kasi po yung nanay niya po dati, may wheelchair din. Tapos hinihingi ko yun kung pamimigay nila. Ang ano lang po, dadalhin po ng lola niya sa province. Kaya nung nakaraan, nag-chat siya sa akin na, nanonood ako nito, DCMM, ganyan, 6:30. Try mo mag-chat ka sa email. Yun nga, nakita ko yung requirements wala naman ako nakita na may medical certificate kasi kailangan ko din talaga medical certificate. Wala po talaga ako nung gaya nga po na wala naman po ako wheelchair kaya hindi naman po ako makalapit sa mga Ngayon po, nag-chat po ako, nag-try po ako sa email, paulit-ulit po, ilang beses po na yung mga chat ko kasi hindi ko po ma-detect kung paano Hanggang sa nag-try na lang ulit ako dahil wala naman po magawa dahil di rin ako marunong mag-email Nag-try ako, nagulat ako, may nag-chat sa akin, si Ma'am Nina Corp. Ayan. Ate Nins, baka may tanong ka para kay Nanay Jack. Nay, grabe, may 5 po kayong anak. Paano nyo po na itaguyod dahil solo parent po kayo? No, paano nyo po nagawa? Ngayon po, di na po. Hindi ko na po kasi hindi na po ako nakakapagtrabaho. Actually, Ate Nins, simula noong naputulan si nanay ng paa, actually solo parent nga siya nung, kung di ako nagkakamali, 1 year after niya ma-diagnose ng diabetes, naging solo parent na siya.
Yes po. Anim? Inyong anak? 5 po. 5. Ayun, kasi 6 na apo. Tapos 6 na apo. Tapos Grabe. Oh. actually, ang kwento ni Nanay Jack, Oh. gusto naman niya talaga sanang pumunta sa center Mm. at kumuha ng gamot. Kaso yun nga, ang kasama nga niya sa bahay na pinakita ko kanina, ang kanyang 13 years old na anak. Ang protocol is dapat hindi minor ang kumuha. So ngayon, kasi pinag-uusapan din pinagkukwentuhan din namin ni Nanay kanina, siya naman gusto naman niya magpagamot, hindi lang niya alam kung paano. So ngayon, Nanay, ano po ang inyong pakiramdam na meron na po kayong wheelchair, makakakuha na po kayo ng gamot, makakapagpagamot na po kayo, Nay? Ano pong pakiramdam ng, paano po makatutulong sa inyo ang wheelchair sa pang-araw-araw na buhay, Nay? Malaki pong tulong po sa akin na nagkaroon po ako ng wheelchair. Kaya salamat po sobra sa inyo. Kasi magagamit ko po siya ng pag gusto ko po magpa-check up. May gusto kong puntahan. Noong 2026 na, 3 anak ko ang nag-graduate. Gusto ko pumunta na school. Hindi po kayo nakapunta ng Hindi, graduation, Nay. Yung anak ko lang po ang umaten. Gusto ko po talaga kahit walang makita ko. Hindi rin, yun po talaga nakakaano doon yung wala kang magamit kasi yung mga ganyang, sana may special na okasyon, hindi ka Naku po. makapunta man lang, makasilip. Kaya malaki pong tulong sa akin talaga nagkaroon ako ng wheelchair. Kaka makakalabas-labas na rin ako kasi hanggang doon lang po ako talaga sa gate. Ate Nay, Nins? oo, so ibig mo sabihin, simula nung naputulan po kayo ng 2 paa, ay dyan lang po kayo sa surrounding ninyo, yung Yes hindi po. na kayo nakakalayo Yes sa po, nandiyan kumbaga lang sa po ako, mundo, di ba? Ate Nins, Oo. ipapakita ko, Ate Nins. Tsaka, So, nakita ko, may hagdan ito, pa. kita. Paano ka aakyat dun sa hagdan? Ayun, sa hagdan, Kanina, tapos sa yung pinakita eskanita. mo. Oo. Tapos Ate Nins, hindi pa pantay ang kalye. Di ba? So meron siyang Oo. pababa dito, meron siyang parang pa-downhill. So hindi rin kaya. So, kung talaga maglalakad lang si Nanay, literal na iilang hakbang lang ang kanyang nagagawa. 2025, nung maputulan siya ng kanyang pangalawang paa, medyo matagal-tagal na daw siyang hindi nakapagpapaaraw. So at least ito po sa wheelchair, kahit pa paano makakapag makaka-enjoy na. Nakapagdala ng konti, Nay. Magana at syempre makakapunta sa center para makapagpagamot. So, tuloy dalhin si Nay sa mall. Ano yan, Samahan Nins? natin, Migs. Dali natin sa mall. Oo. Di ba? Sa mall para Di ba? makapagpalamig. Pa-aircon man lang. Oo, para, at Pag, saka, pag may budget. Oo. kami na bahala ni Migs Kaya dyan, nga, Nay. hindi na nga po ako nakakapunta sa mga kahit nga sa palengke. Na nga oo. So, Nay, Ay, teka lang, sige. bakit ka naging solo parent? Nay, Migs, Opo. bakit po kayo naging solo parent, Nanay Jack? Yes. Oh, ba't kayo... Oo, bakit siya naging solo 2016 parent? po. Opo, ano po nangyari? Nasaan yung asawa Bakit nyo? po ka naging solo parent? May kukwento niyo ba, Nay? Di naman, wag na Oo. yung maalaala mo kayang Magkakaroon kahaba, po ng pero ano ano pong nangyari? Alam mo, alo-along po. Hindi naman din naman kailangan. So ano lang ang masasabi mo, Nay? Ano po, nagkaroon lang po ng pamilya na rin. So, iniwan po kayo ng Naghiwalay. asawa nyo. Opo. Opo. Napakasakit. Opo, tapos ganyan, Ah, So, kayo na lang nagsulong nung 5 nyong anak. Hindi ho ba? Kaya Opo, kasi Opo. Sige po. Ano po nung nawala po siya, nagtago Kaya ako po yung talaga nag-provide Oo, ang Natanong hirap ko po rin, nun. Ate Kaya, Nins, si Nanay Jack, nung bago siya maputulan ng paa ang kanyang naging trabaho, siguro mga 10 plus years, naging kasambahay din si Nanay. Opo. Tapos ngayon, siguro para makalibang-libang, makaipon ng konti, makapagbenta ng konti, Tinda. nagtitinda Opo. sila ng mga balot-balot dito. Pero yun lang din, no? Hindi rin stable. Okay. Hindi rin stable ang kanilang income. Kaya nung nakita ni Nanay ng first time itong wheelchair, talagang iba yung mga ngiti galing sa kanyang mga mata. Dahil ibig sabihin, marami na siyang pwedeng magawa. Pwede na rin siyang makapagpagamot. At syempre, ang charity ba po mula po sa PCSO. Oo. And so, Nay Jack, so ano una mong gagawin ngayong meron ka ng wheelchair? Saka unang Unang pupunta. gagawin. Sa Gagawin ko. Baka po mag-wheelchair po muna ako dito. Joyride lang ka muna. Oh, why Ano not? po ako,
sa amin. Joyride lang daw muna dito. Laking bagay yun kasi dati gamit nyo po yung ano nyo, di ba? Binti nyo, ang Opo. hirap po niyan. Tapos sabi mo nga, yung tsinelas, hirap na hirap. Ano po ang mensahe nyo? Kasama po natin yung nagbigay rin po sa inyo ng wheelchair na yan. Walang iba kundi ang pinuno po ng Mensahe po muna, Nay. PCSO. Ang general Lahat yan, manager ng babasahin ko. PCSO. Nandito po sa studio namin ngayon si GM Mel Robles. Baka meron po kayong Wait. mensahe sa ating PCSO bossing po. Nandito ngayong umaga. Nanay Jack. Siya po nagbigay ng Wala wheelchair. lang po sa puso, Nay. Ano po yung gusto niyo pong sabihin sa PCSO, Nay? Thank you po sa PCSO kasi binigyan niyo po ako ng pagkakataon na magkaroon ng wheelchair at isa rin po ako sa naging beneficiary na matugunan ko ano man po yung pangangailangan ko. Kaya Sir Robles, maraming salamat po mula po sa puso ko. Napakasaya. Ito po, Nay. Ito po. Maraming salamat sa nagsaservisyo ninyo Corpus at Mix Bustos, DCMM, Radio Patrol sa Istrenta at PERTV at siyempre gusto ko rin po magpasalamat sa taong nagbigay at nag-ano sa akin na makapag-chat ako sa inyo kay Jennifer Lacanya. Thank you so much. Siyempre, maraming salamat sa Panginoon para sa biyayang ito para kay Nanay Opo. Jack. Ate Thank you. Nins, back to Si you. GM Mel may mensahe rin kay Nanay Jack. GM Mel, ano GM. pong gusto niyong sabihin? Maraming salamat din po at binigyan nyo kami ng pagkakataon na makatulong din po sa inyo. Ito naman po ang utos sa amin talaga ng ating Pangulo na maibaba natin talaga sa mga nangangailangan. Gusto ko rin po magpasalamat sa DCMM nagsiservisyo sapagkat sila rin po ay tumutulong sa amin maihatid ang mga ganitong klaseng mga kagamitan, makakatulong sa inyong paggalaw at pagbabago ng buhay, maibsan ng kaunti ang kahirapan ninyo. I-remind ko lang po na meron din po tayong sa mga pangangailangan yung medical, meron din po sa PhilHealth kasi kami rin po ang nagko-contribute sa PhilHealth po yung universal healthcare. Hindi po dapat mapabayaan ang inyong kalusugan at nakita nyo naman po dahil medyo nakalimutan nyo ang sarili nyo sa pag-aruga sa inyong mga anak, wag naman po dahil may responsibilidad din po kayo sa inyong pangangatawan at andyan din po ang PhilHealth at kahit po ang PCSO ay makakatulong din po sa mga gamot na mga kakailanganin ninyo. Pwede nyo po idaan dito kila Ninya at kila Migs, no? Ano po, at kung gusto nyo rumagbol, makikibakas na po ako sa kanila sa pagbibigay ng pang-blessing ng wheelchair ninyo. Ayan. Sa PCSO rin po ba, GML, bukod sa ganito, yung pamimigay ng wheelchair, sa medical, meron pa po ba kayong ibang binibigay? Meron bang livelihood, ganon? Sa livelihood, hindi namin, kasi merong ibang sakay ng gobyerno dyan, no? Pero yung, meron kami mga clinic. Kung magagawa niya ng paraan pumunta sa clinic na amin, no? Right after that, long before the inception ng Yakap, meron na po kaming libreng clinic at pagkatapos nun ay mabibigyan ng gamot ng kung anong ireseta sa kanya ng mga doktor namin na volunteers doon sa PCSO office. So, kaya, at kung kailangan niya naman magpahatid ng wheelchair, kung may nangangailangan sa inyo ng ambulansya, pwede po kami magpahiram ng service ng ambulansya. Meron po mga ganyan Okay. So, pwede rin po kami magbigay ng libreng ambulance service. No? Okay. Saan po tatawag pag ganon? Diyan sa PCSO. Yung PCSO po. Opo. Okay. Pwede po rin sa office ko. I-text nyo lang so I can refer you to our charity department para minsan may ganyan kailangan ko anyway, nasa usapin tayo ng mobility. Ito, personal mobility to. Pero ito, pag may sakit naman at kailangan magpadala sa ospital, nagbibigay po kami ng ganyang serbisyo. Ano po. Ay, sige nga po. Pwede rin nilang i-email. At saka kung may nag-aaral pa siyang anak, yun nga po, yung nag-aaral niyang anak. educational assistance meron po kami. Hindi lang po ito 100% kung meron kayong pan-down payment, yung huli po isasagutin namin.
Ganun po. Nay Jack, meron pa ba kayong pinapaaral na anak at ilang taon po, Migs? Nanay Jack? Meron po akong anak na meron po akong anak na mag-college sana ngayon. Andun nga lang siya sa QC, sariling paaral niya. Kaso di ko alam kung nakapag-enroll po siya ng college. Kasi doon po siya nakatira sa mga kaibigan niya. Simula po nang nag-graduate siya ng elementary, high school, nag-AL siya, tapos nag-grade 11 sa... Ngayon po, di ko alam kung nakapag-enroll kasi ang sabi niya po, dati mag-enroll siya, magka-college siya, pero nung nakaraan po, nag-chat po sa akin, baka po daw mag-TESDA na lang siya kasi nandun po kasi siya, medyo kulang din po yung budget niya. Tapos po, meron po akong grade 7 si Siyam. siya, 13 years old. Tapos may apo po ako na nasa akin din po, 6 years old, grade 1 po. Grabe, ang dami mo namang kasama dyan din, no? Okay, so nandyan yung 13 years old mong anak tsaka apo. Meaning Apo. anak ng isa sa mga anak mo, no? Na hindi na nakatira sa'yo dyan. Apo. Oo, so yung grade 7, ano naman ang mga kailangan niya? Sa public school Ano po siya kasi nag-aaral. Nag-aaral po siya sa Benigno High School. Dami po kailangan. Katulad ng kanina eh. Siyang yung bag, hindi ko siya nabilan ng bag, hindi ko siya nabilan ng medyas, yung mga dati niya. Tapos yung mga notebook na binigay po nito ni Mayor, yun po, tinahitahi ko po. Para lang wala po siya ngayong intermediate pad. Wala siya mga big notebook. Mga school supplies, nanay. School Yes supplies. po. Tapos, Books. Mga libro. may books naman po sila galing sa school. Opo. Kung lang ang mga Mga panulat. Opo, supplies. kulang. Biruin mo, Uniform. intermediate Uniform pad. po, isang Kailangan. pares lang po eh. Oh, okay. Meron ho bang Isang pares educational lang. GML? Tama. Tama po Educational siyang assistance hindi po po, ako maka-order ng pag-PE niya. Gusto niya po mag-order kaso Yung educational assistance, pwede po ilapit na lang sa inyo. We'll see what we can do. Kasi kailangan doon enrolled ka na eh. Pwede na eh. May- Tapos po yung ating ginagawa. Pero subukan natin tulungan. I'm sure meron din naman mga taong Nakikinig rin ngayon siguro na tutulong sa inyo. Yahanap po dahil natin. alam niyo po, parang ako nga 'di ba? Imagine intermediate pad na minsan yung mga ibang estudyante nakahalang lang diyan or 'di ba, sa dami ng kanilang mga intermediate pad, 'di ba? Balewala lang sa kanila pero si Nanay Jack, kailangan 'yun ng anak niya. Hindi ho ba? Mix. Oo, Oo. Bali Okay. po yung mga ginagamit niya po ngayon, katulad po sa bag, lang po, binigay po ng ninang, medyo may problema na nga rin po, kaso abi ko, pagtsagaan na lang niya muna. May magamit lang po. Okay, so babae po tong 13 years old, no? Tama po? Opo. Yes. Si Tas- Krisha. Krisha, tas yung apo nyo, ilang Nandito taon ba si na Krisha? nandyan? Baka nasa school. 6 years old po. Yung isa, babae o Apo. lalaki? Lalaki po. Tapos nag-aaral din. Hindi ba kinder dapat? grade- or, Grade 1 po. Grade Sa Rene 1. Cayetano. Opo. Saan po? Rene Cayetano Elementary School. Yan sa Caloocan, ano? Tapos ano Yes yan? po. Papasok siya mag-isa? Naglalakad mag-isa yung 6 years old? Ganon? Ano po, minsan naman po, pagka naisasabay siya sa tricycle, libre po. Pero Ayun. minsan po, naglalakad, tapos susunduin na lang po ng hapon. Sino susundo? Ano po, minsan po, sinasakay ulit na libre. Tapos minsan naman po, pagka hindi po na sinusundo naman po. Ayun. Pero may time na minsan hindi ko po talaga, wala po magsusundo. Naglalakad. Hindi po, Ay. bala na kung sino pwede niya sabayan. Pero Nakikiusap siya. Nung kinder siya, na late siya, wala na siyang kasabay. May bata, kinder din. Sinabay na lang siya. Sabi ko, pasabay na lang ako kasi wala akong maghahatid. Basta pagtawid lang, tapos dire-diretso lang po So siya. nanay, siguro itong gamit yung pong wheelchair, Ayan, hindi lang po sa po siya. pagpapagamot. May hahatid sundin na po nanay. Rin siya. Sakay mo na rin po siya. Marami naman po mga kasama dito din sa komunidad na talagang Opo. malaking bagay po itong wheelchair. Okay. Nanay, muli, pwede po tayo magpasalamat sa programa po. Okay po, thank you Lord. Siyempre, maraming salamat. Nagsaservisyon ni Ma'am Nina Corpus at Sir Mig Bustos, DCMM Radio Patrol sa Istrenta at PRTV. Thank you po sa inyo at God bless po.
Maraming salamat. Nanay Jack, God bless po at sana po malaki po ang maitulong Yes. ng mga laman po ng at wala po dito sa Caloocan, Barangay Bagong Silang, GML, Ate Nins, back to you. Maraming salamat, Migs at kay Nanay Jack. At kami po ay Thank you din, ma'am. hindi ko nga alam kung anong sasabihin ko dahil ang dami mong pinagdadaanan. Baka si GM Mel may gustong sabihin. Po, si GM Mel na kasama po natin ngayon at pasalamatan rin po natin dahil katuwang rin po natin ang PCSO dito po sa munting bigay po namin sa inyo para kahit papano ay guminhawa po ang inyong buhay. Maraming salamat po. Nay Jack, Thank you po. mabuhay po Thank you kayo. po sa inyo. O at manatili kayong inspirasyon. Sandali, isa na lang. Yes Kasi po. sobra akong inspired sa'yo. Saan ka humuhugot ng lakas? No? At inspirasyon. Dahil sa kalagayan mo na yan, yung iba hindi ganyan magsalita. Dahil kahit papano masaya po kayong kausap. Ano ho? At punong-puno ng pag-asa yung boses nyo. Oo. Siyempre po kay Lord. Siyempre sa mga anak ko. Kay Lord. Mga anak ko, sa mga ako. Na nandiyan. At siyempre po, sobrang saya ko dahil naka-experience po ako ng ganito. Kaya sobrang po thank you sa inyo, ma'am. And Sir Mix, thank you, ma'am, Ninya. Kay GML po, kay GML Rob. Ay, Sir Robles, thank you po. Pag ano na lang po, hingi po ko na requirements para po sa educational assistance ng anak ko, baka sa college po. Yes. Kung may Opo. cellphone po kayo or kung may magamit kayong cellphone, paano nyo at patatawagan ko po kayo. Aba. Yes po. Ayun. Bibigay po natin ng contact. Thank you po, Nay. Thank you. Maraming salamat po sa inyong Thank you po. inspiring na kwento. Thank you po, Nay. Thank you. Yan, ako maraming salamat mula po dyan sa Barangay Bagong Pag-asa, no? Dyan po sa... Bagong Silang, Ay, Ate Nins. sorry. Kasi ako po nung po sabi ko, Bagong Silang, Barangay Bagong Silang, dyan po sa Caloocan. Maraming salamat sa inyo, Migs and Nay Jack. Thank you po. Thank you po. Okay, bago po tayo magpaalam, GML, ano pa po ba yung mga programa ninyo dyan sa PCSO or announcements na gusto nating ipamahagi sa ating mga listeners and viewers na ginagawa po ng inyong ahensya? Patuloy yung ating medical assistance kung meron ko po nangangailangan ng tulong sa pagpapa-ospital. Siyempre, nauna po lagi ang PhilHealth at DOH at ang DSWD at kami po ang the last mile at ang pati nga po ang professional fee dahil ito ay hindi binabayar ng ibang ahensya. Pwede na po ang guarantee letter ng PCSO, pambayad po ng professional fee. Ano po yung requirements, GML, pag ganyan po? Well, importante ang medical abstract, no? Kung ano talaga ang sakit dahil meron din kaming guidelines on different, may catastrophic kami, no? Malaki ang makukuha kung depende sa sakit. At higit sa lahat yung final billing para malaman natin kung magkano tulong ang ibibigay natin. Final bill sa ospital. Dadalhin po sa opisina po ng Meron PCSO? pong meron kami mga offices sa NCR na pwedeng pumila online at pwede rin po sa opisina ko. Opo. Ako rin nagfa-facilitate din kami. Meron akong GM's office, meron ko kaming charity team. So, saan po yun? Saan po ba? doon din po sa office ko, except that there's a number lang na pag tinetext sa akin, I give it to them. Tapos sila na ho magtatawag para sa mga requirements. Ano ba ang office ngayon ninyo, GM? Ako Sa Shaw Boulevard. Sa po Shaw yun. Boulevard, Sa ang Mandaluyong. PCSO sa Mandaluyong. Pero come 2027, at hopefully transfer na po kami sa San Marcelino sa Manila, yung original office namin. Okay. So, under renovation po ba yun? Or Under ginagawa? Construction. Okay. Wow, sa bago ninyong opisina, dapat
ma-visit rin namin po kayo kapag lumipat na po kayo dyan sa inyong bagong opisina next year. Okay, tapos bilang panghuli na lang po, kumusta naman po yung mga loto natin dyan? Ano ba yung mga meron tayo ngayon? Meron ba kayong, meron raw kayong Suki Loto? Tama po ba? Meron po tayong in-accredit din ng mga agents. No? Opo. Bago yan, yung Suki Lotto. Kasi nakita natin na hindi po tayo masyadong spread out. In fact, ideally, dapat bawat bayan meron, kung pwede nga sana, bawat barangay. Kasi yung mga gusto naman na tumaya at subukan ng kanilang swerte, or yung mga gusto lang tumulong, katulad po nito na I'm sure natutuwa rin yung mga tumataya, or some of them na makita na ito napupunta yung inyong taya. Kaya nga po, sa bawat taya may kawang gawa. At ito po yun. Ito po yung pinakakongkretong halimbawa ng aming sinasabi na sa bawat taya may kawang gawa. Hindi lang kayo binibigyan ng pagkakataong manalo, meron din kayong pagkakataong tumulong sa mga kababayan natin kapuspalad. Amazed lang ako sa ating beneficiary ngayon. Iba talaga, very bubbly pa siya, no? Yes. Imagine mo pag Oo nga. tumama ito ng loto. No? Sana, no? Ano kaya sayang i-exude nito? Pwede no? bang ipatama natin sa loto? Ayan ba? hindi ko kaya. Hindi natin, oo. But, hindi, yun lang. Parang nakaka-inspire nga siya, no, GML, despite the sitwasyon niya sa buhay. At very thankful siya. At nandiyan pa rin siya. Lola, tsaka nanay. Lola na rin. Ang dami niya inaalagaan. I'm reminded dun sa ibang natutulungan namin sa medical assistance sa nabigyan na, and yet, sasabihin, ay, ang liit. Ito, ang liit nito. Oo, isang wheelchair lang, at pero ang isang saya charity niya. ba ito? Opo. Lang ako naisip ko yung iba. Kunyari, ay, 20,000 lang. Diba? Actually nga po, kaya nga she really deserves it. And I hope na marami pa siyang blessings na matanggap kasi patuloy niyang tinataguyod yung kanyang pamilya. Gusto niya pa rin makapagtapos yung kanyang anak, yung bunso, pero parang meron pa siyang mas bunso na apo, na grade 1, na pinapaaral pa po. So, I'm sure may mga nanood at nakinig na kung gusto niyo pong magparating ng tulong, why not? Pwede po kayong mag-email dun sa amin. Kasi eto nga, sa mga gustong sumali nga po dito sa aming charity timba, at pwede na rin kung gusto niyo magpaabot ng tulong, why not? We're very welcome. Mag-email po kayo dito po. nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Ulitin ko po, nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Diyan po kayo pwedeng mag-email para sumali sa aming pamamahagi ng wheelchair at charity timba dito po sa programang Nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos. Sagutin lamang ang tanong, sa paanong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair? Etong si Nanay Jack, di ba, parang may kaibigan lang siyang nakikinig kasi nga wala nga siyang access, hindi nga raw siya marunong mag-email. Tinulungan siya nung kaibigan o kapitbahay or kung sino po, okay lang po. Basta ipadala niyo po sa amin yung buong pangalan, edad, address, contact number, at mga kinakailangang larawan bilang patunay po na kailangan nyo talaga ng wheelchair. At abangan ang mga mapipiling benepisyaryo at ang turnover ng tulong po namin para sa inyo tuwing Biyernes. Dito lang po sa Nagseserbisyo. Nako GML, maraming salamat po muli. Baka meron po kayong parting shot mula po sa PCSO. Maraming salamat sa inyo at sa ginagawa niyo para sa ating bayan. Katuwang niyo kami rito. In fact, I was about to suggest, pwede pa natin palawigin ito. Kung, Buong bansa rin sana, no? Kung kahit yung, kahit pwede kayong magbigay ng dalawa every Ayun time. nga po, Let's oo. see kung maging mas matagumpay ito at makaabot pa sa mas maraming kababayan natin. O baka madagdagan yung 20. Ano ho? Naku, maraming salamat, GML. Talagang tutulungan namin kayo na iparating ang tulong na gusto nating ibigay sa ating mga beneficiaries. So tama po kayong sa loto naman. Ako, pag kunyari, tataya ako ng loto, hindi ko iniisip na manalo ako eh. Ang iniisip mo, kung manalo ka, bonus lang yun eh. Pero para sa akin, kung tataya ng loto, dapat number 1 na gusto mong gawin ay makatulong sa kapwa. At katulad nga po niyan, yung nakita po natin ngayon.
GML, mabuhay po kayo sa PCSO. Maraming salamat po.